buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Brand New. Indeed, the faithfulness of God is great. Talagang lahat tayo nakakatindig lang dahil sa Panginoon. Marami mga pinagdadaanan, but the Lord is a constant power in our lives. At talagang basta tayo ay sumasandal sa Panginoon at nakikinig sa Kanya at naglilingkod, matapat na nananalig lahat na pagdadaanan. In fact, hindi lang na pagdadaanan, kundi napapaganda pa nga. What does it really mean to believe in Jesus? What is really the gift of God? What is really the gift of new life? What does it really mean to have a new life? At ma-review din natin the privilege that other people should be enjoying if we are sharing with them the love of Jesus. Ang pamagat ng pag-aaral natin, brand new. Bagong-bago. Salamat o Diyos dahil brand new ang blessing niyo sa amin every day. At ang dalangin namin, higit ano pa mang blessing, ang unang-unang maging biyaya, lalo namin kayong makilala. Lalo kami maging mapagpasalamat dahil nauunawaan namin ang pagkilos nyo sa aming buhay. At dalangin din namin, Panginoon, kami naman talagang maging blessing sa iba. Na hindi lang kami laging mag-isip para sa sarili, tungkol sa sarili, kundi ilaan namin ang malaking bahagi ng aming lakas, ng aming buhay sa paglilingkod sa aming kapwa tulad ng nais nyong gawin namin. At this point, oh God, we ask you to cleanse us, make us whole, wash us with the blood of Jesus, cleanse our minds, our hearts, our emotions, so we can give you undivided attention. Thank you for what you give us. Thank you for what you take away. Thank you for what you continuously develop and improve in us. And right now, God, we like you to please speak to us, guide us, remind us of the great truths that we should always rejoice about, and rejoice also for people who will understand and know these truths. So, Father, be our speaker. Payapain niyo po kami, ano man maring bumagabag sa amin. Patahimikin niyo po ang aming loob. Turuan niyo po kami. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami, Lord, for the privilege of worshiping you and for the privilege of understanding your word. So, Lord, be our speaker. We seek you in the name of your Son, Jesus. Brand new. Yan ang tawag sa mga anak ng Diyos. John explains the person and the ministry of Jesus in John chapter 1. And in verses 10 to 12, he says, the Word, meaning Jesus, was in the world, but no one knew him. He came into his own world, but his own nation did not welcome him. Yet some people accepted him and put their faith in him. So he gave them the right to be the children of God. Basic Christianity, pero dapat laging inuunawa para lagi tayong maging committed sa katotohanan na ito. Jesus and people's reaction to Jesus classifies people. Dahil kay Jesus, nagkaroon ng dalawang klaseng tao sa mundo. At ang mga attitude naman ng mga tao sa kay Jesus, ang siya din na magbibigay ng classification sa kanila. The reaction of people to Jesus of Nazareth, to the Son of God, classifies people into two. So there are two types of people in relationship to Jesus. One is those who did and who do not accept and welcome Jesus, according to the verses we have read. They remained as they were, as if Jesus was not born. And up to now, there are people who remain as they are, as if Jesus was not available. John 8:38 to 44, the people said to Jesus, Abraham is our father. Jesus replied, if you were Abraham's children, you would do what Abraham did. Instead, you want to kill me for telling you the truth that God gave me. Abraham never did anything like that. But if you're doing exactly what your father does,
Don't accuse us of having someone else as our father, they said. We just have one Father, and He is God. So ngayon, kine-claim na ng mga Israelites sa kausap ng Panginoong Yesus, Father daw nila si Abraham. Sabi ni Lord, hindi. Kung si Abraham ang ama nyo, gagayahin yung ginagawa niya. Pero sa asal nyo, kitang-kita. Hindi naman kayo talaga tunay na anak ni Abraham. Because Israelites believed just by being born an Israelite, you are automatically a child of Abraham. And Jesus says, no. Your action tells everyone else that you are not Abraham's child. Sabi niya, tigilan mo kami ng kauusig at kabibintang na may iba pa kaming ama. Ang tunay naming ama, yung Diyos sa langit. Yan lang ang tunay naming ama. In verse 42, Jesus answered, if God were your father, you would love me, because I came from God and only from Him. He sent me. I did not come on my own. Why can't you understand what I'm talking about? Can't you stand to hear what I'm saying? Your father is the devil, and you do exactly what he wants. He has always been a murderer and a liar. There is nothing truthful about him. He speaks on his own, and everything he says is a lie. Not only is he a liar himself, but he is also the father of all lies. Napakasakit pero totoo. Sabi ng Panginoon sa kanila, alam nyo kung sino talaga yung ama, hindi si Abraham, hindi ang Diyos, ang demonyo, ang ama nyo. Kitang-kita sa mga kilos nyo, kitang-kita sa inyong mga asal. Kahit kayo relihiyoso, kahit sa ulo nyo lahat ng scripture, nabubuhay kayo under so many religious laws, nang totoo niyan, ang tatay nyo ay ang diablo. So there are two types of people. And this first type are those who remain as children of the devil, as if Jesus was not born. So mahalaga, usisayin agad natin ang sarili natin at mga mahal natin sa buhay where they belong. Ito bang group 1, those that do not accept and welcome Jesus and remain as children of the devil? Or group 2, those who accepted and accept Jesus and put their faith in Him? Those who become children of God. Sabi ng John 1:12, yet some people accepted Him and put their faith in Him. So He gave them the right to be the children of God. So before those people accepted Jesus, they were not children of God. They were Israelites. They were born from the family of Abraham. They were religious. But Jesus said, that's not enough. You are children of the devil. At naiba yun na ang Panginoon na isinilang at ng mga tao nagkaroon ng choice. Sino man ngayon ang manalig kay Jesus, sumunod sa Kanya, ay binibigyan ng pribilehiyo at karapatan na maging anak ng Diyos. Doon pa lang nakakalaya ang tao sa pagiging anak ni Satanas. It goes without saying na pag hindi ka nananalig kay Jesus at hindi ka nagpapaligtas sa Kanya, hindi ka anak ng Diyos kahit ka relihiyoso. Bakit? Kasi sino magbabayad ng kasalanan mo? May kasalanan ka. Kahit ka ba relihiyoso, may kasalanan ka rin. So, 1 kasalanan, 1 million kasalanan, pareho lang yun, kasalanan din yun. So, ang classification mo, makasalanan. At kung makasalanan ka, hindi ka anak ng Diyos, dapat banal ka para ka maging anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong, paano naman po ako magiging anak ng Diyos? Talaga namang hindi ako banal. Yun nga eh. Kasi pag naniniwala ka kay Jesus, yung kabanalan niya lumilipat sa'yo. At yung kasalanan mo lumilipat sa Kanya, kaya siya namatay para doon. Kaya kami tagapagligtas. Kahit anong religious label mo, kahit naman anong religious membership ng isang tao, kung nananalig siya kay Jesus, ganun din yon. Tatalab din sa Kanya na yung kasalanan niya lumipat kay Jesus at ang kabanalan ni Jesus nalipat sa Kanya, naging anak siya ng Diyos. Great things happen to people who accept Jesus. They become children of God. And is it not this the greatest thing that you could pray for, wish for, and do for the people you love? Na makilala nila si Jesus at tanggapin sa buhay nila at panaligan. Kasi kahit hindi natin nauunawaan yung proseso, yung method, pag nanalig ka kay Jesus, nagkakaroon ng exchange. His holiness becomes yours. That's why you are saved by faith, not by works. And automatically, your sins are charged to Him. That's why you have a Savior. Kaya ang sabi sa Luke 24:47, repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations.
So ituturo tayo ng pagsisisi, pagtanggap ng pagiging makasalanan at pagsisisi, at pagkatapusan ay ang pagpapatawad ng Diyos ay tatanggapin. And when you are forgiven once for all, because Jesus died once for all to earn salvation and forgiveness for everyone who will believe in Him, therefore you become a child of God. People who accept Jesus, people who become children of God, get forgiven for their sins. Now, this is great news. Kaya yung mga anghel na bumaba sa langit nung ipinanganak si Jesus, sabi sa mga nakikinig na mga pastol na inabutan nila doon sa parang, sabi niya, peace on earth. Why peace on earth? Ang daladala ni Jesus sa kanyang pagkakapanganak ay peace. Dati merong war. War between heaven and earth, war between God and men because of sin. But when Jesus was born, He would save people from their sin. Now there was peace. Peace between heaven and earth, between people and God, and peace inside people's hearts. The greatest gift that we can give to people was paid for by Jesus. Ang natira na lang na gagawin natin ay ibalita ito, gandahan ng pagbabalita para maintindihan, akayin yung pinagbabalitaan para lalong makaunawa, at dumating siya sa puntong maunawa niyang siya'y makasalanan, walang magagawa ang sino man kahit siya na matanggal yung katotohanan na yon, liban magpaligtas siya kay Jesus at manalig siya kay Jesus at lumipat ang paternity from Satan being the father to God in heaven being the Father. That happens when people believe in Jesus. So people who accept Jesus and become children of God get forgiven for their sins. What better news can this ever have before it? You get forgiven. The other news, of course, is you must pay. Because everybody is sinful, then everybody must pay. Then comes the good news. You can get forgiven. Nakaranas na ba kayo na nalubog kayo sa utang, yung pagkalubog-lubog-lubog na wala kayong maibayad, doon yung maiintindihan ko anong halaga nung patawarin ka na lang. O sige, patawad na lang. Biglang gagaan yung bigat na dala mo. Biglang makakaluwag ang iyong paghinga. Lalaya ka mula sa pag-aalala, mula sa pagtatago kuminsan. Lalaya ka mula sa paghihirap dahil pinatawad ka. So dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. Singilin ka o patawarin ka. Pero ang na kay Jesus, pinapatawad. Napakalaking pagkakaiba yun. At kung itong pagpapatawad na ito lagi nating inuunawa, hindi tayo titigil ng kadadala ng mga tao sa church. Hindi tayo titigil ng kadadala ng mga tao sa Bible study na nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Hindi tayo titigil ng pagkukwento mismo sa mga mahal natin sa buhay, mga kakilala at maging mga estranghero. Kasi isasabihin mo lang, pag naniwala siya, tatalab na sa kanya yung forgiveness. Ano pang mas dakilang regalo ang pwedeng ibigay doon? At pag pinatawad ka, tinatanggal ang kasalanan mo. 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ is a new person. Kaya nga brand new. The past is forgotten and everything is new. Naranasan nyo na ba na may nagawa kayong malaking kasalanan tapos lagi na lang kayong nasusumbatan? Laging hinuhukay mula sa pinaglibigan nyo yung problema na yun, laging inuungkat-ungkat, and you feel guilty, and you feel cheap. Pero ang sabi, no. When you believe in Jesus, your past is forgotten. Hindi ka lang, sige, pinatawad na kita, ha? Pero, kinalimutan pa. Ang trato pa sa'yo, hindi ka nagkasala kahit kailan. Why? Because when heaven looks at you, it is the perfect blood of Jesus that heaven sees, not your sin. That's why you are covered by the blood of Jesus. People who become children of God become new persons. The sinful past is erased and deleted. The sins of the past are forgotten. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west.
Gaano daw ba kalayo ang pinagdalhan ng Diyos sa ating kasalanan? Paano ito inilayo sa atin? Kung gaano kalayo at higit pa sa layo ng silangan mula sa kanluran, ganun inilayo ng Diyos. Kaya ang tingin sa mga nananalig kay Jesus, saints. Holy. Because heaven sees the holy blood of Christ. People who become children of God through faith in and acceptance of Jesus become brand new. At marapat mga kapatid, hindi lang langit ang nagtuturing sa atin na brand new. Ganon din ang pagtuturingan natin sa isa't isa. Hindi mo na uungkat-ungkatin pa yung kasalanan niya dati, yung mga pagkakamali niya, susumbat-sumbatan mo pa. Kasi kung yung langit nga na siyang tunay na pinagkakautangan, nagpatawad, ikaw pa na pareho lang na may utang din naman katulad niya. Kaya gagawin din natin na isang magandang regalo sa ating kapwa, asawa nyo, mahal nyo sa buhay, anak, magulang, kapatid, nagkasala, pero alang-alang sa dugo ni Jesus na ipinanglinis sa Kanya, huwag nyo nang ungkat-ungkatin pa. Sundin natin yung halimbawa ni Jesus na nilimot na rin niya, kahit pa nga siya yung nagbayad. Lalo naman tayo, hindi naman tayo yung nagbayad, bakit tayo pa ngayon ang aalala ng mga ganong bagay? If anyone is in Christ, he is a new creation, a new person. Therefore, in a manner of speaking, the end of the world could also mean the end of the old self. Antay yung mga tao ng end of the world para magkaroon ng bagong heaven. When you accept Jesus as Savior and Lord, your old world has ended. Your new heaven, your new Jerusalem has come. You're a brand new person. You have now a renewed relationship with God. Paradise has returned. Alam niyo yung mga talk about the end of the world? Nung mag-2000 pa lang, ang laking gulo. Y2K. Lahat ng mga tao tanong na tanong, Pastor, may nangyayari po ba? Magtigil nga kayo dyan. Sabi ko, yung problemahin yung Y2K. Kung magwawakas man ang mundo, di problema yan ng Diyos. Problema niyo ba yun? Ngayon na naman, yung mga Mayan calendar, matatapos ba ang mundo? Mga kapatid, tigilan nyo na ang pag-iisip ng end of the world. Nasa kamay yun ng Diyos. Ang atupagin nyo, mag-end yung ating old world. The old self. The sinful self. The selfish self. At magkaroon tayo ng new heaven. So that heaven will be extended in our hearts. So that people will see a piece of heaven when they see us. So that people will experience a piece of heaven's peace when they are with us. Kailangan yung end of old self ang atupagin natin. The new heaven could also mean the new birth, the new mind, the new mindset, the new life. Huwag niyo nang hintayin na magwakas ang mundo para magkaroon ng bago. Every day it can happen in everybody's life. If we allow Jesus to take over, so that the end of the old self will come and the new self will begin. It is a personal renewal. So mula dun sa mga cosmic end of the world, interplanetary ends of the world, gawin nating personal, end your old world. At magkaroon ka ng talagang new year. Ano, mga kapatid? Ang mga dati natin mga bisyong dapat na magwakas. Kasi nasa Panginoon tayo eh. Anong mga habits natin ang dapat nang wakasan? Kasi may ibang inaasahan sa atin ang mga anak ng Diyos. Ano ang mga paraan ng ating pag-iisip na dapat nang tapusin para lubos na magkaroon tayo ng bagong buhay? Past sins are forgiven and forgotten. And because of that, sa pagtanaw na lang natin ng utang na loob sa Diyos na nilimot niya ang mga kasalanan natin, di ba? Dapat din nating limutin at huwag nang balik-balikan pa. Binayaran na ni Jesus para ka mapatawad, tapos babalik-balikan mo na naman. Ganun ba kadali yun? It's time that we really got more serious with God. Na mas dibdibin natin, mas italagang atupagin natin na maging refleksyon ng Panginoon. No more punishment. That alone should inspire us to always do our best. Because we will no longer be punished for our sin. Romans 8:1, if you belong to Jesus, you won't be punished. Why? Why not?
Because Jesus already got the punishment that we deserve. Hindi naman pwedeng double jeopardy. You cannot go to jail for the same crime or for more than once. Si Jesus already went to death for us, so we will not be killed anymore. We won't be punished anymore. That is great news. Ang gandang-ganda nung balita na hindi ka na parurusahan, ang pinag-uusap-usapan lagi kung paano magdurusa na naman sa end time, sa ganito, sa ganun. Tinanggal na nga yung pagdurusa natin eh. Ang dapat na natin ngayong laging tingnan yung maganda, yung mabuti. Huwag na tayong magpatakot sa mga nakakatakot. Huwag na tayong mag-ubos ng lakas sa mga bagay na nakakapagpasira lang ng ating loob. Wala namang idinudulot na mabuti. If you belong to Christ, you won't be punished. Remember that. End of the world or no end of the world, you won't be punished. No more judgment, no more guilt, because now you have a new legal status. What is your new legal status? You are a child of God. Kayo na mga magulang na, ano naman ang hindi nyo ibibigay sa inyong mga anak? Lalo naman ang magulang natin sa langit. Sa palagay nyo, araw-araw iniisip ng Diyos kung paano wawasakin ang mundo para tayo magdusa. Iniisip kanya niyang, tutunawin ko ang mga yelo sa North Pole para maglubugan itong mga taga-Malabon. Ganun kaya ang iniisip ng Diyos araw-araw. Papuputukin ko ang mga bulkan, pakukulangin ko ang mga pagkain. Sabi, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. Hindi pa nakayang abutin ng anumang creative na mga utak kung ano ang magagandang bagay na inilaan ng Diyos. Yun ang isipin natin, huwag yung mga kung ano-ano katatakutan. At dahil sa pagtanaw natin ng utang na loob sa magagandang bagay na ginawa na para sa atin ni Jesus at gagawin pa ng Diyos Ama, let's focus on doing what is right. Let's focus on doing what is good. And let's focus on sharing the good news of salvation with people. All it takes is for you to tell them, to give them the choice. Sasabihin ng iba, ang hirap naman po sabihin nyo, iba ayaw makinig. Hindi mo duty na mag-decide para sa kanila kung mananalig or not. Ang duty mo, bigyan sila ng choice. Balitaan, sabihan, and challenge them to make a choice. That is your duty. Whether or not they choose to believe or not is not your business. Your business is to at least give them the opportunity to believe. Malalaki ang ating mga pananagutan. New legal status. So we should live according to our new status, according to our identity. Nakatatak sa atin ang pangalan ni Jesus. Kaya nga tayo hindi kayang lupigin ang mga masasamang espiritu dahil nakatatak sa iyo yun. Pero tatandaan natin, dahil nakatatak yun, dapat din nating parangalan ang pangalan na yun. Hindi bigyan ng kahihiyan. At hindi lagi na lamang nabiguin dahil sa mga paulit-ulit nating mga pagpapabaya. May pananagutan din naman ng pagiging anak. Hindi puro pribilehyo. If you're really a part of the home, the household, the family, you must have household chores. Alam mo sa isang bahay kung sino ang bisita, sino ang host. Yung mga bisita walang ginagawa. We have the family of God, we have the home of God in the church. In the person and personality of the church, we must have household chores. We are not guests. We are children of the King. Kaya dapat hinahanap natin, paano ba ako magiging member ng family? What will I do? What is my role? Hindi lang ako bisita. I should not be part of the guest list. I'm part of the host list. And I should do something. Pangatawanan, panindigan. Tulad ng ginawang pangangatawanan at paninindigan ni Jesus nung namatay siya para sa atin. 1 Corinthians 6:11, but now the name of our Lord Jesus Christ and the power of God's Spirit have washed you and made you holy and acceptable to God. Ginawa na tayong banal. People who become children of God are even made clean and holy. Hindi lang basta, sige, magbubulag-bulagan na lang ako sa mga kasalanan mo. No. It's taken away. It is washed away. Genesis 3:29, so if you belong to Christ, you are now part of Abraham's family and you will be given what God has promised. So yan ang tunay na mga kamag-anak ni Abraham, yung nananalig kay Jesus. Hindi lang yung citizens of Israel. Kung hindi naman naniniwala kay Jesus, baliwala. People who become children of God are made to belong to God's family
and are made heirs of God. Alamin ninyo lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham na ipapamana sa kanya. At kung kayo'y na kay Jesus, nananalig kay Jesus, kayo ang tagapagmana ng lahat ng pangakong yon, because those who are in Christ are Abraham's children. Status. A spiritual status. Hindi nyo na kailangang kopyahin ang mga Israelites. Hindi nyo na kailangang kopyahin ang kanilang mga balbas at bigote. Hindi nyo na kailangang kopyahin ang kanilang mga costume at mga pista. Hindi nyo na kailangang kopyahin ang mga pangalan nila at mga kostumbre nila. Pag naniwala ka kay Jesus, automatic, you are a child of Abraham, no matter what your cultural identity is. Yun ang nagaganap at dapat ipamalita. Matthew 28:19-20. Go to the people of all nations, sabi ni Jesus, and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. Yan ang kahuli-hulihang bilin ng Panginoong Jesus bago siya umakyat sa langit. People who become children of God become God's messengers. Yun ang papel natin. Make disciples of all people. Not only make believers, but make them disciples. Kailangan hindi lang nanalig at titigil na doon. Lalago to the point na maglilingkod. Yun ang goal natin. Hindi lang makinig, mag-mature, at maging tagapaglingkod. What are the challenges in being God's children? First of all, syempre, godliness. Anak ka ng Diyos eh. Habang dumarating at humahaba ang buhay natin, dapat lalo tayo nagiging mas maka-Diyos. Not necessarily mas religious, pero mas kamukha ni Jesus. So malaking duty, kilalanin siya. Ephesians 4:1, live in a way that is worthy of the people of God, of the people God has chosen to be His own. Dapat daw ang ating pamumuhay ay karapat-dapat sa naging bago nating identity, anak ni Abraham, anak ng Diyos. Lagi natin tinatanong, karapat-dapat ba itong pamumuhay ko sa bago kong identity? John 8:10-11. Jesus stood up and asked her, where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you? Kausap niya yung babaeng gustong patayin ng mga tao because she was caught in adultery. No, sir, the woman answered. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. Sige, hindi rin kita hahatulan, pero tigilan mo na ang iyong mga ginagawang hindi maganda. Tumigil na daw sa pagkakasala. Kung titigil tayo sa pagkakasala, mga kapatid, mahalaga to know, to define, and redefine sin by the teachings and standards of Jesus. Maraming tao nagdurusa ng hindi naman dapat sa mga pagpipigil na mga hindi naman dapat pagpigilan dahil hindi naman pinagbabawal ni Jesus, pinagbabawal lang ng mga conservative o pinagbabawal lang ng relihiyon, pinagbabawal kuminsan ng church, pero hindi naman talaga si Jesus ang nagbawal. Marami naman na gumagawa ng mali dahil pinapayagan ng relihiyon, pinapayagan ng tradisyon, pero by Jesus' standards pala, hindi dapat. So, it's not enough that you avoid sin. You must redefine sin according to the standard set by Jesus. Napakahalaga. Sabi, in the fullness of time, God sent forth His Son. May mission si Jesus, ituwid even the religious errors of Israel. Kaya nga ang lahat ng mga binatikos, ang kanyang mga pinagalitan, yung mga religyoso, ibig sabihin, ang daming mali sa religious practices nila noon. So hindi ko mo religious, tama na. At marami tayo kami sa mga hindi naman kailangan pagdurusa. Akala natin, dahil hinihingi sa atin ng Diyos yun, nagdurusa tuloy tayo. Jesus says, I came to set you free. Truth sets free. So napahalagang malaman, yung konting-konting mga bagay lang na ipinagbabawal ni Jesus at sundin natin. At maging malaya tayo sa lahat ng areas ng ating buhay na hindi naman ipinagbabawal ni Jesus. Kung hahanap kayo ng mga bawal at hindi bawal sa buhay, ang ating pag-aralan si Jesus. Marami ring mga kaugalian maging ang Israel na itinuwid niya. At ang pinairal niya, love.
Hindi yung law. Hindi yung strictness of the law. Hindi yung Sabbath. Hindi yung kung ano-ano. But love. To love our fellow men. Sabi niya, this is the greatest commandment. That you love God and you love your fellow men. So let's learn and relearn love. To be more loving. Tatay ka, how could you be more loving? Isa kang nanay, how could you be more loving? Anak ka, how could you be more loving? How could you be a more loving brother or sister in the Lord? When you love and when you relearn love and when you practice love, you are practicing the teachings of Jesus. Kaya hindi lang basta religion. Dapat Jesusness. It is important because He is our Savior, no one else. At kung tama na nga ang lahat sa relihiyon, ba't pa ipinadala ang anak ng Diyos? Wala naman palang dapat baguhin. Kaya sa ipinadala, may mga binago. May mga itinuwid. May mga binawasan na mga kasobrahan. At may mga ipinaalalang nalilimutan. So, get reacquainted with Jesus and fall in love with Him. Minsan may mga nagtatanong sa akin, anong goal mo bilang isang preacher, bilang isang teacher? I say many. But one of that is to make people fall in love with Jesus because He is lovable. Let's fall in love with the Lord by knowing Him and you really will fall more and more and more in love with Jesus. Hindi siya yung katulad ng mga religious scribes and Pharisees. Hindi siya katulad ng mga priest. Ang sarap niyang kasama. Ang ganda ng kanyang mga turo. At kung may mga tao man na akala nila mahirap maging member ng isang church, mahirap maging religious kasi puro bawal dito at bawal doon, hindi si Jesus ang tinutukoy nila. Iba. It is nice to let Jesus rule your life. There's another challenge in being God's children, that is mission. 1 Corinthians 9:16, preaching is something God told me to do, and if I don't do it, I am doomed, sabi ni Paul. Sumpain ako. Woe is me if I don't preach the gospel, he says. It is something that we must all do. Acts 4:20, we cannot keep quiet about what we have seen and heard. Dapat ipamalita. Pag hindi tayo nagbalita, hindi tayo nag-imbita, hindi tayo nagbitbit ng mga tao patungo sa mga Bible studies, sa mga worship services, sayang ang salvation. Available pa naman to all. Sayang ang pagkakataon ng tao na maligtas. Dapat lang masabihan, sayang ang sakripisyo ni Jesus kung sosolohin lang ng kakaunti, samantalang sapat para sa lahat. At ito dapat ang challenge na ilang tao ang dadalhin ko sa Panginoon ngayong taon na ito. Ilan sa mga kilala ko at hindi kilala ang bibigyan ko ng imbitasyon. Papakitaan ko ng mabuti. Gagawa ako ng magandang testimony ng aking magandang patotoo sa aking buhay para ma-curious man lang sila. Ano bang pananalig mo? Bakit ka ganyan? Ang nice mo. Ilan? Mag-set tayo ng goal, mga kapatid. If you fail to plan, you plan to fail. If you have no plan of soul winning this year, you probably will not win any. Dapat may plano. Sayang na sayang ang napakagandang kaligtasan na napakadali namang matanggap dahil pinadali na nga ni Jesus, dadali na lang natin ang mga tao sa Panginoon. Pero siyempre, malaking bagay yung personal life natin kasi depende sa nakikita sa atin kung sasama or not. Yun ang meron tayong sakripisyo. Yung ipakita mo what is good, what is true, and what is really great about Jesus that is already happening in your life. Romans 10:13-14, all who call out to the Lord will be saved. Can you imagine? All? To as many as received Him, He gave the right to become children of God. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish. It is the greatest invitation of all. It is to whom it may concern. Nakakita na ba kayo ng ganong imbitasyon? To whom it may concern, yun yung salvation. All who call out on the Lord will be saved. That's the good news. Ito yung tanong. Verse 14. How can people have faith in the Lord and ask Him to save them if they have never heard about Him?
And how can they hear unless someone tells them? The logic is so simple. Salvation is good for all, but it is salvation by faith. How can people have faith if they have not heard? How can they hear if you don't tell them? Kaya dalawa yung ginagawa natin. Tayo mismo yung nagbabalita at sobra nating sinusuportahan, tinutulungan yung mga nagbabalita. So there is a direct work of telling people, and there's an indirect one by being supportive of those who are directly telling people. But we must do both. Hindi lang natin yan i-assign sa mga specialists, because there are people that only you could effectively reach. Dapat kumilos tayo. Isipin nyo, lahat pwedeng maligtas pag nanalig. Kaya lang bago manalig, dapat makarinig. Pero dapat para makarinig, may magbalita. May kumilos. Salvation comes from faith. Faith comes from hearing. Hearing happens when someone speaks. So it goes without saying, speak. Huwag niyong ilihim ang inyong pananalig. Huwag solohin ang kaligtasan. Speak. It is not your duty to make them believe. Your duty is to give them the choice to believe. Return to the old-fashioned soul winning. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Yung pala ang wise, hindi yung nakakalamang, hindi yung laging panalo, yung nakakahagip ng mga kaluluwa mula sa pagiging anak ni Satanas, nalilipat nagiging anak ng Diyos. Sabi, yun ang wise. So let's be wiser this year. Let's win more souls. Ezekiel 3:16-19. The word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. So hear the word I speak and give them warning from me. When I say to the wicked man, you will surely die, and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn and the wicked man, and he does not turn from his wicked or from his evil ways, he will die for his sin, but you will have saved yourself. Sabi, binibigyan kita, inaatasan kita ng tungkulin, nabigyan mo ng babala ang mga tao na pag hindi sila nanalig, hindi sila nagbago ang loob, sila ay mapapahamak. Kung magsalita ka at bigyan mo sila ng babala at hindi sila naniwala, kasalanan na nila yun. Problema nila yun, hindi ka madadamay doon. Pero kung hindi ka magsasalita, kaya hindi sila magkaroon ng choice para maniwala, yes, mapapahamak sila, pero may pananagutan ka rin. I will hold you accountable for His blood. So when you face God, your hands will be stained by the blood of people who could have been saved if only you warned them. But were not saved because you did not warn them. Yes, they are condemned, but you will also be held accountable. At sabi ng Panginoon, ngayon, kung ginawa mo tungkulin mo, nagsalita ka, hindi siya nakinig, he will be condemned. Pero ikaw, hindi ka naman nanagot kasi ginawa mo ang iyong tungkulin. Nawa mga kapatid, huwag natin gawin ito dahil lang sa takot na managot. Kundi gawin natin dahil yun ang magandang gawin. Yun ang mabuting gawin. Yun ang dapat gawin. To tell people. Nakikita nyo pagkalinggo kung gaano kapuno ang mga mall? Tapos ang marami mga churches, para mga kinalug na duhat yung mga laman, konti lang. Kung gaano ang mga tao nagkakandara pa sa panonood ng mga pelikulang puro kabalbalan. Well, kung nalilibang naman sila, bahala sila. Pero dapat may ginagawa tayo to make church attractive to people and to bring people to church. Because kahit ano pang mangyari, the church is the body of Jesus. May mga imperfections, may mga kakulangan, but ano pa man at pabalik-balik ta rin ang mundo,
Yun ang katawan ni Kristo at siya yung head ng church. Kaya dapat ganun na lang ang pagmamalasakit natin. Kahit kung minsan ikaw man merong unhappiness, edi gumawa ka ng paraan para maging happy ka. May kulang, edi punuan mo. Kasi hindi ka naman bisita, member ka ng family. Pero dapat talaga pagmalasakitan. Alam niyo mga kapatid, dapat uli nating pausuhin ang church. Because society is getting more and more secularized. Minsan isa na lang sa mga choices yung church. Minsan nga hindi pa yun ang napipili. Kasi lahat ng sarap at lahat ng mga luho ay kasabay yung schedule. But we should do something. That's why we can extend the church to our homes. Yung nalalayuan sa mga churches, edi mag-Bible study ka sa bahay. Siya mismo ang puntahan mo, sharean mo siya. Maraming paraan kung kikilos lang tayo. Pero tandaan natin, pag hindi tayo kumibo, sayang ang salvation. Sayang ang dugo ni Kristo, mananagot pa tayo. Every person won becomes a brother or a sister, a friend and an ally. But every person that you have not won for Christ might become your spiritual enemy at the end. Kaya kailangan tayong kumilos. Pero ang unang-una, tayo mismo. Nag-end of the world na ba? Yung old world natin. Dapat, yun ang magunaw. At bumaba na ba yung new heaven? Because pinapangatawan natin that we are new creations. These are the challenges set before us for this new year. Una, wakasan ang mga dapat wakasan sa personal nating buhay. Simulan ang dapat simulan at maging puspos ang ating soul winning. He who wins soul is wise. Panginoon, salamat sa mga paalala. Salamat po sa mga posibilidad. Sa maraming magagandang bagay na pwedeng maganap kung susunod lang kami sa inyo. Unang-una, nais po namin i-review, kami ba nagtiwala na kay Jesus? Nagpaligtas na ba kami? Kung hindi pa mga kapatid, pwede nyo gawin yan right now. You can just pray. Seek God's forgiveness for all your sins. Ask Christ to come into your heart and believe. Then grow. You accept Jesus once, but you never stop growing all your life. Panginoon, reviewin niyo po kami. Siyasatin kami. Kung anong status namin. Anak ba kami ni Satanas? O anak niyo kami? At kung kami mga anak niyo, ganun bang nakikita sa aming buhay? Pinapangatawanan ba namin? Lord, continue to search our hearts so that we can begin everything right. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang personal na kahulugan nito sa ating buhay. What does it mean to have the end of your old world inside you? What does it mean to be wise? To win souls? And what does it mean to follow Jesus? Lord, help us make this personal. Teach us how to apply these high ideals in our personal lives. Let's be alone for a while with the Lord, and in silence, listen to His voice. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Brand New. Nang ang buhay ko nooy laging
sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinaw. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong
paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran na ka, Jesus, sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsilay ng liwanag mula doon sa silangan, nadarama't nakikita ang sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Patiningning ng bituin at liwanag niyang buwan, ay banayad kaya tulog, ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!